Ayon kay Akbayan Party List Percy Sendanya, ang VP Sara daw nagipit sa Supreme Court kumakapit. Ano ba ang problema kung ang isang taong ginigipit ng mga korap na opisyal ng bayan ay humingi ng tulong sa Korte Suprema? Hindi ba ang Korte Suprema ay ang bulwagan ng katarungan para sa mga Pilipino? In fact, ito ang highest judicial body, the last arbiter of law, and the final authority to interpret the Constitution. Hindi lang akusado ang dapat rumerespeto sa batas. Kung ikaw ay isang taga-osig, dapat may respeto ka rin sa batas. Ngunit itong si Percy Sendanya na mayembro ng impeachment committee ay tila walang galang sa jurisdiksyon ng Korte Suprema. Kung ikaw ay isang tao o committee na pareho lang naghahanap ng katarungan, bakit mo pipigilan o kukutsain ang iyong kapwa na naghahanap din ng parehong katarungan sa tamang bulwagan? Nakakita ka na ba ng huwes na pinagtawanan o kinutya ang isang akusado dahil kusa itong lumapit sa korte upang alamin kung ano ang magandang gawin para depensahan ang kanyang sarili sa posibleng sentensya sa kanya? Matatanda ang nagsusulong ng impeachment ngayon ng isang House Committee na kinabibilangan ni Sendanya. Ngunit ang kumiting ito ay may iisang key witness lamang at ito ay nakakulong ngayon sa kasong kidnapping. Ayon sa PNP, ang witness na ito ay leader ng pinakamalaking kidnap for ransom group sa Pilipinas. Tinagurian itong pinakapusakal, walang patawad at halang ang kaluluwa na grupo ng mga kidnapper sa bansa ayon sa pambansang pulisya. Kapansin-pansin na ang impeachment na ito ay itinaon sa kasagsagan ng flood control scandal. Ito ay kung saan mali-maletang pera ng taong bayan ang ninakaw umano at dinala sa bahay mismo ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos at ng pinsan nitong dating House Speaker Martin Romualdez, ayon sa mga sangkatutak na testigo na karamihan ay kinabibilangan ng magigiting na dating sundalo. Kaya hindi maiiwasang magduda ang maraming Pilipino dahil ayon sa marami, embis na imbestigahan ng malawakang nakawan na ito ay mas pinili nilang isulong ang impeachment ni Sara Duterte upang pagtakpan at may baon sa limot ang nangyaring pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Sara Duterte ang pinakamalaking kalaban ngayon ng Presidenteng Marcos. At ayon kay Congressman Toby Chanco, kapag nanalong presidente si Sara sa susunod na halalan, ay tiyak ang kapalaran ng mga nagnakaw ng mali-maletang pera ng taong bayan sa pamamagitan ng flood control projects dahil hinding-hindi ito patatawarin ni Sara Duterte. Kaya pinaniniwala ang nagkukumahog ngayon ng mga kaalyado ng presidente upang patalsikin si Sara Duterte bago pa dumating ang susunod na halalan sa 2028. Ayon kay Sendanya, wala daw takas sa ebidensya si Sara. Ang tanong, may ebidensya ba sila? Nanggaling pa nga mismo sa chairman ng committee nila na si Beatrix Luistro, ay walang pa silang ebidensya dahil hihingin pa lang nila ito sa Commission on Audit at NBI sa pamamagitan ng subpoena. Kaya nga nagtataka ang mga tao kung paano naging sufficient in substance at grounds ang impeachment na ito, gayong wala pa naman sa kanilang mga kamay ang ebidensya kung meron man. At ayon pa kay Sendanya, wala talagang balak na harapin ni Sara Duterte ang mga kaso laban sa kanya. Tama ba ito? Papanong ayaw harapin ng isang tao ang kaso kung siya pa nga mismo ang humarap sa Korte Suprema kung saan lineletis ang mga kaso? Natural lang nahihingi ng tulong sa Korte Suprema ang taong hinaharas ng mga makapangyarihan dahil sa posibleng pagmamalabis nito sa kanilang mga kapangyarihan. Ayon sa mandato ng Korte Suprema, if there is a clear showing of grave abuse of discretion, amounting to lack or excess of jurisdiction by the House of Representatives such as a violation of constitutional due process, or a transgression of House rules that causes irreparable injury, then the Supreme Court has an authority to issue a temporary restraining order, TRO, to suspend impeachment proceedings without delay. Ang taong hindi gumagalang sa katungkulan na ito ng Korte Suprema katulad ni Percy Sendanya ay walang respeto sa hudikatura. Nagpapakita lang na hindi hustisya ang hanap ng mga to, kundi personal na mga interest nila, or malamang, para protektahan at pagtakpan ng isang totoong mastermind sa pinakagarapal na malawakang pagnanakaw na nangyari sa kasaysayan ng bansa. At ang taong walang respeto sa hudikatura ay hindi dapat ibinoboto ng taong bayan dahil siya rin ay sumusuporta sa kawalan ng katarungan.